Number 254 and 255 of 1001 solved problems in engineering mathematics. Number 254 in the series 1, 1, 1/2, 1/6, 1 over 24, and so on. Determine the sixth term. And 255, find the 1987th digit in the decimal equivalent to 1785 over 9999 is starting from the decimal point. Okay, so try nyo po munang sagutan bago panoodin ang solution ko. And 255 na po tayo, so sana napanood nyo na simula number 1. Okay, so let's start. So 254, so determine the sixth term. So sa ating series, so hanapin lang natin ang pattern nito. So i-rewrite ko lang. So we have 1, another 1, and then we have 1/2, 1/6, 1 over 24, and then what is the next number? Okay, so kung mapapansin natin, from 1, naging fraction siya. So ibig sabihin, ito may minumultiply dito. So alamin natin yung mga minumultiply. Okay, so battery is running low lang na. Charge ko muna. Okay, so anong minultiply natin? So madali dito sa 1. 1 naging 1. So ito ay times 1 lang. Okay, so times 1. And then 1 naging 1/2. So ibig sabihin ay times 1/2. Okay? And then we have 1/2 naging 1/6. So ibig sabihin yan times 1/3. And then next, 1/6 naging 1 over 24. Ano ang ginawa natin? Nag-multiply tayo ng 1/4. Okay? So mapapansin natin yung minumultiply natin, fraction. 1/2, 1/3, 1/4. Nadadagdagan yung denominator natin. So dito sa una, itong times 1, pwede yung gawing times 1 over 1. Okay, so lahat ng minumultiply natin, 1 ang numerator, then dumadagdag lang yung denominator natin. 1 over 1, 1/2, 1/3, 1/4. So therefore, ang next natin ay times 1/5. Add lang tayo ng 1 sa denominator. So 1 over 24 times 1/5, or multiply lang natin yung denominator na lang, 24 times 5, that is equal to 120. So ang answer natin dito, 1 over 120, which is letter D. Okay, so next number, number 255. Find the 1987th digit in the decimal equivalent to 1785 over 9999. So kapag sinolve natin ito ay repeating. Repeating yan. Okay, so magiging siyang equivalent nito sa decimal ay 0.1785, 1785, 1785, and so on. Paulit-ulit lang yung 1785 natin. Okay? So paulit-ulit lang yan. So ang hinahanap natin, 1987 digit. So ang gagawin natin dyan, i-divide lang natin itong 1987, i-divide lang natin sa 4 at alamin natin ang remainder. Okay? Kapag ang remainder ay 1, ang sagot ay 1. Kapag ang remainder ay 2, ang sagot ay magiging 7. Kapag ang remainder ay 3, so magiging 8. Kapag ang remainder ay 4 naman, ay magiging 5. So find the remainder lang. So pwedeng gumamit na kayo ng calculator dito. Okay? So may shortcut naman kasi tayo. Pag nagdi-divide sa 4, yung last 2 digits lang ang importante. So 87 divided by 4, ano bang pinakamalapit na divisible sa 87? Yung 82. Tama ba? 82 or mali, 84. 84 yung divisible. Okay? So therefore, ang remainder niyan, ang remainder ay 3. So the correct answer is letter A, 8. Okay? Or kung gusto natin para ma-verify, divide natin sa 4, 19 divided by 4, we have, that's equal to 4 times 4, we have 16, subtract, so we have 3, bring down 8, so we have 9, 9 times 4, we have 36, and then subtract, so we have 2, bring down 7, 27 divided by 4, we have 6, 6 times 4, we have 24, subtract, okay, so the remainder is 3, therefore the correct answer is, the remainder is 8, letter A. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung first time nyo, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. At kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang po sa aking channel, UTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So kita-kita po tayo sa mga susunod pang math reviewer para sa engineering mathematics. Bye-bye and God bless.